Magandang araw, no mga kapobre, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito isang pangyayari po ang halos hindi ako makapaniwala na may ganito palang ina, no, na gagawin ang lahat, no. May ibang ina na ang expectation natin talaga ang ina gagawin ang lahat ng mabuti para sa kanyang anak. Yun talaga ang dapat na ginagawa ng isang ina. Pero meron pong nangyari na pinatay niya po ang kanyang anak para lamang po makahingi ng tulong. Yan. Ibig kong sabihin, sa storya niya, sinabi niyang ang anak niya namatay sa loob ng isang dorm ng isang university dito sa amin. Pumunta ito doon sa kakilala rin namin na Barangay Kagawad. Yung Barangay Kagawad ay talagang maawain at talagang matulungin yung sweldo niya nga at saka yung iniwan na pangbayad sa Shopee ng kanyang brother ay binigay pa nga doon sa humihingi ng tulong. At ginawan din nila ng certificate of indigency kasi hihingi rin ng tulong doon sa sa munisipyo. Now, tinawagan kami nitong ni Barangay Kagawad, kilala rin namin dito. Sabi niya, Sir Archie, meron ka bang information tungkol sa isang dalagita na estudyante na namatay daw sa loob ng dorm ng State University? Hala, sabi ko, wala man kaming nabalita na ganyan. Sabi raw ng nanay, marami na raw media naka-interview sa kanya. At ang sabi pa nga raw ay inimbestigahan daw ng pulis yung lugar, yung dorm. Tapos meron daw sugat dito sa liig yung bata, yung ganun. Tapos nawawala pa raw yung laptop at saka yung cellphone ng bata, ng dalagita. Yan, ganun po ang kanyang storya. So sabi ko ba, grabing balita yan, napakalaking balita. At saka bakit hindi yan natin hindi na ibalita yan dito sa amin? Sabi ko baka may tinatagong information ang ating mga kapulisan. Sabi ko ganun, bakit kaya? Para sabihin tahimik yung lugar na yon at walang nangyaring incident. So ang nangyari, pinuntahan namin ngayon doon sa barangay. Nagmamadali na kasi pupunta kami. Nagmamadali daw ho yung babae kasi parang ayaw na kaming hintayin. Sabi ni Kagawad, hintayin mo. Tapos makisakay ka na lamang pupunta sa munisipyo. Sabi niya kasi hinihintay na daw siya ni Mayor. Sabi raw ganon. Kasi hingi daw siyang tulong at yung Certificate of Indigency, yun daw ang hinihingi ni Mayor. Si Mayor daw nag-utos sa kanya na kumuha ng certificate. Pero siguro wala naman siguro. Istorya niya lang siguro yon or pagkatapos, pagdating namin doon sa barangay, nagmamadali siya. Sabi niya magsakay na lang daw siya ng parang tricycle yata, no? Or mag-commute. Sabi ko, hindi, ihatid ka na lang namin sa munisipyo kung nagmamadali ka. Sige, sabi ko, kasama ko rin yung taga-RMNDYKR. Sabi ko kung pwede, maka-interview kami. Kasi nga, napakalaking balita itong nangyari na to. Biruin mo yan, yung anak niya ay namatay sa loob ng dorm. Tapos, ang nakakagulat, yun pong wala yung boardmate niya raw, wala bigla. Tapos, yun pong laptop niya at mga gamit nawawala rin. Tapos, pina-autopsy daw nila. Tapos, 1 month pa daw ang resulta ng autopsy, mga ganon ang kwento niya. And then, nung dinala na namin sa may munisipyo, doon pa lang sa munisipyo na mamadali na siya, aakyat na siya. Sabi ko, sige, hihintayin ka na lamang namin dito sa labas kasi mag-i-interview yung DYKR. Kasi ako, sa sasakyan pa lang, nag-interview na ako. Sabi ko, pwede ba mag-video ako, interviewin kita? Tapos yun, ganun. Akala ko talaga legit talaga siya na namatayan ng anak. So paano nangyari? Paano namin na-discover na siya ay nagsisinungaling? Pumunta kami sa police station kasi malapit lang ang police station sa munisipyo. Ang sabi ko kay Kuya Arnel, kayo na lamang ang maghintay dito at ng mga iba pang media kasamang DYKR. Kung paglabas niya ng munisipyo, baka magpa-interview, sabi ko. Kasi nagmamadali na raw siya eh. So kami ni Sir Ernie, na pumunta sa police station, nagtanong kami, Sir, ano po ang update doon sa estudyante na nakitang patay sa loob ng dorm ng university? Nagulat yung police, sabi niya, parang wala namang ganitong storya dito, wala namang balita na ganyan dito. Hala sir, bakit? Anong nangyari ba? Chinek sa blatter, sabi nagulat pati yung police. May namatay pala sa university. Yung isang investigator, tinawag niya, may namatay ba pre sa
State University at may mga soko daw. Sino daw ang nagsabi? Sabi ng pulis. Kami po sir, kasi sinamahan namin doon sa munisipyo yung hinatid namin yung nanay na nanggaling sa barangay. Kasi yung mga taga barangay officials nga ang sa amin, nagsabi na may ganun daw humihingi ng tulong doon na namatay yung anak. Tapos ni-review na daw ninyo yung CCTV at saka nag-request na ng autopsy ng araw, hinihintay na result. Sabi niya, kaming mga investigator, police investigator, kami ang nagbablatter at saka kami ang nagre-request ng doktor para sa may soko at saka sa autopsy. Yun, sila rin nagre-request. Wala talaga dito sir, wala talagang request dito, wala ring blatter. Hala, sabi ko. Pero paano, sabi ko, kako magsisinungaling yung tao na yun? Magsisinungaling pa siya sa barangay at magsisinungaling pa siya sa amin. Pa-interview din siya no? Tapos nung sabi ng pulis sa amin, baka sir pwede ninyong madala dito yung nanay. Binalikan namin, pumunta kami sa munisipyo, bumalik kami doon. Sus Mariano Igarapon. Pagbalik namin sa munisipyo, nandun yung mga kasama ka namin naghihintay rin sa labas. Sabi ko, ba't wala pa siya? Wala pa. Umakyat na kami doon sa opisina ni Mayor. Wala rin siya doon. Umakyat din kami doon sa pumasok din kami, pagbaba namin, nandyan yung DSWD na opisina. Pumunta rin ho kami doon. Wala rin siya doon. Siguro, pagkadaan niya doon sa munisipyo kasi, may lagusan doon sa kabilang, pagpasok ng munisipyo, lagos man doon sa kabila. So, hindi na namin siya nakita. Hindi rin siya nakapunta sa opisina ni Mayor. Siguro nung nalaman niya na, sabi ko, punta muna kami police station before siya umakyat noon sa munisipyo. Pagkarinig niya, umiksit na siya pala. Hindi na nagkunwari lang papasok sa munisipyo, pumasok nga, lumabas agad doon sa kabilang kalye. So parang na-booking siya. Ngayon, kinagabihan, in-interview ko yung mga barangay officials, tapos naikwento nga nila sa amin na nag-investigate rin sila. Pumunta sila sa dorm at sinabi nila kung may ganitong estudyante na namatay. Sus, wala daw. Wala rin nangyaring ganun. Wala rin silang estudyanteng ganun ang pangalan. So grabe ibig kong sabihin, may mga nanay pala na kayang gawin na patayin sa story nila, gagawa sila ng story na patay ang anak nila. No, parang kahalintulad na rin yon na pinatay mo rin ng aktwal ang anak mo para makahingi ka ng tulong. Grabe, no? Hindi rin siguro maganda itong pangyayari na ito, no? Mga kapobre, sa part ng anak, kung ikaw ay malaman mo na kinuwento ka na ng nanay mo na patay ka na at hiningan ka na ng tulong, abuloy sa ibang tao, ay nako, parang ang sakit sa isip, no? Sakit sa puso, sa dibdib na malaman na gano'n ang storya. So mayroon pa akong video dito kung paano po namin siya nakausap at yung pagsakay sa sasakyan na hinatid pa nga namin sa munisipyo para libre na ang pamasahe niya. Ay, nako po. So yun po, kung hindi siguro kami nakapunta doon sa barangay at hindi nakapagsabi sa amin si Kagawad, baka yun ay nagamit yung mga dokumento, baka nagamit po yun sa paghingi ng tulong sa mga taga DSWD, sa gobyerno. Yun ang nakakalungkot man, no? Pwede naman tayo humingi ng tulong sa tao na hindi na siguro tayo gagawa ng hindi totoong kwento, no? At ayon sa barangay, mayroon pa ho silang nangyari din na ito daw palang babae na ito humingi rin ng tulong na na sinasabi na matay din daw yung kanyang mga anak na sagasaan daw. So parang nagiging niya na pala, naging regular niya na gawain na. So something na nakakalungkot po, mga kapobre. Panoorin natin pakinggan natin itong video na ito na pag-interview ko sa kanya. Nay mo na anak to, Nay? Kailan pa nangyari to, Nay? Martes, sir. Martes ng Gahon. Umaga. Ano na ngayong araw na to? Last week. Last week pa pala, Nay? Hindi kanina? Hindi. Okay, oo. Tapos paano nangyari yon? Yung anak mo, bali dyan nakatira sa isyo po? Sir. Wakit abi ako ta idea karon, sir. Ito ako sa Makato. Wala siya kasama dito? Wala. Siya lang mag-isa? Anong kurso ng anak mo? TLE. TLE. Okay. Tapos paano mo nalaman na namatay yung yung anak mo diyan sa loob mismo ng dorm?
Oo, nagtawag lang sir. Sino po? So, anong bilang ka-boardmate? Ka-boardmate. So may kasama pala siya. Ilan sila sa kwarto? Taiwan. Okay, dalawa. Tapos, ano yung, may mga ano raw, may mga, anong, pagkapunta mo doon, anong sitwasyon ng ano, anak mo po? So, kaya mo sir. Nakatihaya, okay. Tapos, may mga sugat po ba? Uwaman sa likod man ang sir nga to. Sa likod, Sa may liog. sa liig. Parang ano, anong klaseng sugat yon? O ani sir, dahil kung ano na ugo may basi kung naigo kuno ito sa ano nga tumatig ang bagay. Okay, oo. Parang may epilepsy, no? Oo. Siya. Okay, pero sabi nyo kanina sa amin, mayroong mga nawawalang gamit. Oo sir. Tulad ng ano pong gamit? Dahil do mga gamit malang pinaron sir ay nugaman na naron sir sa ana nga tiya. Opo. Tapos waot arato. Wala na yung mga gamit na yun. Oo, hamba sa anang tiya ay okay lang kuno kung hindi mata makabalik. Hmm. Kaya una man dito maglaan ng Tiya. Anong klaseng gamit po yun? cellphone at ano tablet. Oo, tablet. Okay, oo. So anong duda ninyo ngayon, na natural death ba itong nangyari or may something na bakit may nawawala eh? Nataron sir siguro nga ano. Dahil kung ako mataron sir ay natakit ay imaw. Okay. Oo. Pero anong plano ninyo ngayon? Pa-autopsy ba ninyo? Pa-autopsy ninyo? Oo sir. Bato lang manamon doon sir ay. Una-un. Oo. Pero mas well gid nga gid pa-autopsy ninyo gali. Oo. Wa pat result? Wa pa sir. Magkara pa nga nito sir. Ngayon pa lang. Sambugan po ako kuno kung mag-abot rin sir. Okay, sige po. Thank you, good nanay. Ano mo pala, nay? May, di ba may kasama po siya sa dorm during that time na natagpuan siya patay? Sino po ang nakadiscover? Do ana nga maestra. Maestra? So si Ma'am Alma. Na nandyan din nakatira? Okay. Okay. Yung boardmate niya mismo, yung kasama niya sa kwarto na estudyante, nasaan po? Sa naguli ta imawron sir dahil ano ho, gabi around 7:30 hay kan pick up man imaw sa ana nga maguwang. Umuwi. Sa Umuwi. pangalan. I see. Okay. Sige, ano muna tayo. Nag-imbestigar na ang Soko, no? Tsaka yung pulis. So, sir. Tanong lang kami kay Happy mamaya.